Panginoon, maraming salamat po Lord sa umagang ito. Thank you Lord for everything that you have done in our life, Lord God. Sa umagang ito Lord, we seek your favor, your mercy, your grace, Lord God. Patuloy kang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Kung meron ka mang nais na revelation in our personal life, Lord, reveal it to us today. Ikaw, Panginoon, ang patuloy naming maranasan, Lord God. Let your anointing power, Lord God, flow in this place, Lord. At makita po namin at maintindihan po namin ang iyong kalooban sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, for everything. This we pray in the mighty name of Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Kung meron po kayong Bible, by the way, pinamagatan ko po ang mensahe for today, falling away to falling in love. Yan. Hindi po February ngayon, pero gusto niyo po bang mag-fall in love? Fall in love with Jesus. Fall in love with our Lord. Kung meron po kayong Bible, basahin po natin sa Matthew chapter 24, simulan po natin sa verse 3 hanggang verse 14. Ito po ang sinasabi. Later, Jesus sat on the Mount of Olives. His disciples came to him privately and said, "Tell us, when will all this happen?" Ano daw yun? What sign will signal your return and the end of the world? Kailan ba? Panginoon, kailan ba? Kailan ba darating yung muli mo pagbabalik? At yung sabi nga natin, Apocalypse, yung end of the world. Verse 4, sinagot ng Panginoon. Yan. Jesus told them, "Don't let anyone mislead you." Verse 5, "For many will come in my name, claiming, 'I am the Messiah.' They will deceive many, and you will hear of wars and threats of wars, but don't panic. Yes, these things must take place, but the end won't follow immediately." Simula pa lang yon, sabi ni Lord. Nations will go to war against nation, and kingdom against kingdom. Maaaring nangyayari na po yan ngayon. There will be famines and earthquakes in many parts of the world. Marami na po ba kayo nabalitaan na ganun? But all this is only the first of the birth pains, with more to come. Marami pa pala. Verse 9, "Then you will be arrested, persecuted, and killed. You will be hated all over the world because you are my followers." Verse 10, "And many will turn away from me and betray and hate each other. And many false prophets will appear and will deceive many people." Verse 12, "Sin will be rampant everywhere." Sasama ang mundo. Lahat na, no? Pasama ng pasama. Sabi po dito yan. Sabi pa po, "And the love of many will grow cold." Manlalamig. "But the one who endures to the end will be saved." Hallelujah! Sa Tagalog po, ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Amen. Verse 14, "And the good news about the kingdom will be preached throughout the world, so that all nations will hear it, and then the end will come."
Pinagpala na po ng Panginoon pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang mga salita. Sabihin mo sa katabi mo, pinagpala ka ng Panginoon. Ayan. Yan. Tayo po'y makakaupo na. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Great, falling away to falling in love. Ang totoo po, there is a great falling away. There is a great falling away. Ano ibig ko po sabihin? Ang salita ng Panginoon, pagka sinabi po pong falling away, ito po ay tinatawag na apostasy o pagtalikod sa Panginoon. Pagtalikod sa Lord. Meaning, yung kanyang relationship sa Lord, nanlamig na, nanlupaypay na, at hindi na niya kinikilala yung pagka-Diyos ng Diyos. Or, in some place, no, na yung kanyang buhay ay nananatili sa kasalanan. At hindi po ito nangyayari instantly. Hindi siya nangyayari instantly. As a matter of fact, the Scripture predicts a massive turn away from the faith before Christ returns. Binanggit na po ng Panginoon Warning na ito ng Panginoon, maging sa kanyang mga disciples, marami ang manlalamig, marami ang tatalikod, no? Marami. Basahin po natin 2 Thessalonians chapter 2, verse 3. Sabi po doon, that day will not come. Pinatotohanan pa po ito ni Pablo. Sabi pa niya, unless the falling away, may binanggit pa po dyan, apostasia. Yung falling away, ito po yung Greek word po niyan, no, sa original na salin. Diyan po, inano na po, no, hinighlight na po siya. Apostasia, meaning to depart, to revolt, to abandon a prior position, meaning it implies not ignorance, hindi siya, sabi ko sa inyo hindi siya instant, but deliberately departure. Ano po ibig sabihin nito? This refers not to the unbelievers. Hindi niya sinasabi dito yung mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ang sinasabi niya po dito ay yung mga tao po within the church who once professed their faith, na sinasabi nila, Kristiyano sila, pero, sabi po doon, abandon a prior position. Falling away is not a loss of our relationship or religion, but a loss of genuine love and obedience to Christ. Nawawala na yung pagmamahal mo sa Panginoon. Parang ganito po. Pwede kasi na umaattend ka sa church. Pwede kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Pwede ka nagpipreach ng word ng Panginoon. Nagsishare ng salita ng Panginoon. Pero hindi mo na love si Lord. Pwede po mangyari yun. Pwedeng busy ka sa pag-minister. Busy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Busy ka sa pag-attend ng mga gawain ng Panginoon, pero nawala na ang pagmamahal mo sa Panginoon. Marami pong nangyayaring ganun. Nakakalungkot isipin, nagkakatotoo po yung sinasabi ng Panginoon. Gusto ba ni Lord yun? Hindi. Ayaw nga ng Panginoon yun. Kaya nga may warning sa kanila . Hindi ka bibigyan ng Panginoon ng babala kung hindi ka niya mahal. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Kaya ayaw na manlamig ka sa Panginoon. Malamig po ngayon. Sarap matulog,
Pero wag yung pananampalataya natin sa Lord. Hello? Wag yung ating pananampalataya. Manatili kang mainit sa iyong pagmamahal sa Panginoon. Dapat manatili po tayo ng ganon, no? Sabi nga doon sa binasa po natin, 'di ba, sa verse 10 and 12, 'di ba? Sa Matthew 24, ano sabi doon? Many will fall away and betray one another. Nangyayari na po 'yan. Maging sa loob ng church, nangyayari din po 'yan. The love of many will grow cold. Wow. Manlalamig. Yung kanilang dating pagsunod sa Panginoon, napapalitan na, no, ng complacency. Hindi, pwede lang yan. Pwede lang malate. Pwede lang malate. Kasi maulan naman Maganda excuse yun di ba? Maulan naman Marami manlalamig. Kapatid, hindi sapat na tayo yung bang nagsisimula. Alam niyo, kapag ka nagsisimula kang Kristiyano, yung bang palagi kang masipag, okay, sa gawain ng Panginoon, palagi kang on time, no? Pero eventually, no, kapag ka hindi nagiging consistent, yun po yung nakakalungkot hindi siya nagiging consistent. Pero kapatid, hindi sapat na nagsisimula ka kay Jesus. Hindi lang sa simula lang. Para sa Panginoon, kailangan din tinatapos mo ang takbo hanggang wakas. Tapikin yung balikat o katabi niyo, sabihin mo, finish well. Yeah. Magtapos ka, ha? Maganda po yung kaninang awit, no? Ano sabi? When we all get to heaven, that is, no? Yung finish line. Yung graduation na yun Tama? Yun na yung i-honor, no? Andun na ang Panginoon, andun yung presensya ng Panginoon. Wow! Sino excited? Parang wala. Sino excited? Hindi sapat na nagsisimula ka. Ang tawag dyan sa Pilipino, ningas kugon di ba? Simula lang nagniningas, pero wala na. Nawawala na yung init, no? Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 2, sabi po doon, we do this by keeping our eyes. Kanino daw? Sa Panginoon. Kung gusto mo manatiling nagtatagumpay, kung gusto mo manatiling nag-iinit sa iyong pagmamahal sa Panginoon, you focus, you keep your eyes on Jesus. He is the champion who initiates. Tingnan niyo po sinimulan ng Panginoon, He initiate. And then, He perfects our faith. Sa ibang translation, He is the author and finisher of our faith. Sinimulan niya, tinapos niya. Sinimulan niya na mabuhay na bilang isang tao, okay, tinapos niya na matagumpay. Namatay siya, muli siyang nabuhay, naging matagumpay po siya. Tinapos niya. Tinapos niya. Yun po yung sinasabi po dyan He done this. Kung si Lord, sinimulan niya, tinapos niya, dapat tayo din. Dapat ikaw din. Kapatid, ready ka ba? Ready ka ba? Ito po mensahe na to, actually, nung binubuo ko po ito, parang na-preach ko na po ito dito Ewan ko kung baka sa gabi or something. Iba yung mensahe ng Lord na ginawa ko for today. And kahapon, sabi ng Panginoon, hindi, ito, balikan mo ito. I don't know, maybe this is for all of us. Para to remind, this message will not be, kumbaga parang, idiin ka, ito ka, hindi. Itong message po ng Panginoon ngayon is for us
to make a revelation in our lives, to reveal something in our lives na akala natin hindi natin napapansin. Pero ito na, nire-reveal ng Panginoon. Are you willing to obey the Lord and surrender it to the Lord right now? This message will allow us to surrender and regain and revive our spirit. Baka kasi nanlulupaypay na tayo. Baka kasi may mga bagay, may mga area in our life na hindi natin napapansin, nako-compromise natin, no? At unti-unti na pala tayong nanlalamig sa Panginoon. By the way, ang panlalamig o ang apostasy na binabanggit ko kanina, hindi siya instant, kundi unti-unti. Hindi mo na nalalaman, no? Tumalikod ka na pala sa Panginoon. Nakatalikod ka na sa Panginoon nang hindi mo alam. Nanlalamig ka na pala sa Panginoon, hindi mo pa alam. Pwede pa na mangyari yun at yun yung goal ni Satan. Yun yung goal ni Satan para i-deceive ka, lokohin ka na akala mo okay ka. Pero hindi na pala. Yun yung nais niyang ilagay sa isip natin. Akala mo okay ka, pero hindi pala. Tingnan po natin yung process of falling away. Tingnan po natin, no? Baka kasi, let's assess ourselves na baka kasi nandito na tayo sa mga stage na to and God wants to reveal this to us para malaman natin, teka lang. Kailangan ko na bumalik sa Panginoon. Kailangan ko na ibalik ulit yung init ng aking pagmamahal sa Panginoon. Tingnan po natin. This is the process of falling away. Number 1, spiritual disciplines weakens. Ano po ibig sabihin nito? Yung drift begins when spiritual disciplines weaken, less prayer, okay? Na-miss mo yung isang devotion mo, na-miss mo na mag-pray, no? Okay lang yan, magpe-pray naman ako mamaya eh. Spiritual disciplines. Naleles. Tingnan niyo po na uunti-unti ka na hindi mo alam. Less scripture reading. Dapat araw-araw to di ba? Yung devotion natin di ba? Yung tolerance natin to sin, no? Hindi, okay lang. Lahat naman ginagawa yan no? Lalo na yun sa mga kabataan. Hindi pala. Assignment lang naman niya, kopyahin mo na. Yan, no? Wala naman si teacher. O kaya naman sa mga nag-oopisina. No? Passenger lang yan. Iuwi mo na yan sa bahay. Hindi naman makikita yan ng boss mo. Passenger lang. Office supplies yun Hindi mo naman supply yun Kahit na passenger yun. Passenger lang. Hindi pa rin sa'yo yun. Sa opisina yun. You compromise. Naleles yung holiness. Yung ating spiritual life, hindi natin nakikita, okay, unti-unti na palang humihina. Yung minsan mong pananalangin na mismo, akala mo okay lang, hindi pala okay yun. Hindi okay yun. Kasi, masasanay ka na ma-miss mo na siya palagi. At pagka na-miss mo na siya palagi, unti-unti ka na nanlulupaypay. Kaya po wala pong pagtalikod sa Panginoon na instant. Hindi. Unti-unti kanyan sisirain. Kapag kaganyan na nangyari, nagkaroon ng less prayer, less devotion, okay? Nagkakaroon na ng neglect. And neglect, ito po, yung nawawala, wala na talaga, totally, no? Nasanay ka wala ng devotion, sa araw-araw, Monday na mismo, Tuesday meron ka ulit, nag-devotion ka. And Wednesday na mismo ulit. Thursday na malilate ka na hindi ka ulit nag-devotion, nag-pray. Friday,
Parang tinatamad ka na magbukas ng Bible, mag-pray. Pagdating ng Sabado, parang, sige na nga, napipilitan ka na tuloy. Dahil linggo, sige, okay, wow, nandun yung init mo sa iyong pananampalataya. Monday pa lang, pag bising mo sa umaga, teka lang, tinatamad ka na naman. Hanggang sa unti-unti, whole week na, hindi mo na pala nabubuksan yung Bible mo. Tuwing linggo mo na lang nabubuksan. Tuwing gagamitin mo na lang, nabubuksan. Nagkakaroon na ng neglect at kapag merong negligence, kapag wala na talaga totally, ito po nangyayari. Tumitigas na yung puso. There's a hardness of heart. Yung puso, nagiging bato na. Parang kanta yata yun na. Nakita niyo po yun, small waves. Small lang. Our convictions slowly fade when we don't guard them. Kailangan bantayan natin, kapatid. Bantayan po natin. Pagka hindi natin binabantayan, yung mga warning na ito, yung mga warning signs na ito, baka tumigas yung puso natin. Na kapag merong mga dumating na mga persecution, okay, wala na effect sa'yo. Okay? Pagka may temptation na dumating, mag-give in ka na kagad. Hindi, okay lang yan. Ginagawa naman ng marami yan eh. Ako po ay mahilig po ako maglaro sa cellphone, Pagka mayroon po akong time, lalo na sa gabi, ganyan. Yung mga nilalaro ko pa naman, ewan ko sa mga gamer dito. Online siya. Hindi siya napopost. Hindi siya napopost. May mga online games, hindi siya talaga napopost. And habang naglalaro ako sa cellphone ko, may nag-notify, sabi doon, 20% yung battery. Ibig sabihin, malolobat na siya. Malolobat na. Siyempre, sabi ko, hindi, kaya pa yan ng cellphone ko. Di ba? Kaya pa yan. Aba, tumagal yung game. Tumagal yung game ko. Aba, sabi ko na nga ba matagal pa yan 20%. Yung 20% naging 10%. Sabi ko sa sarili ko, matagal pa yan. Yung 20% nga to 10%, di ba? Nakailang game na ako. Ang tagal. Hindi ko napansin, lumabas na yung notification, 5%. At habang naglalaro ako, biglang nawala. Hindi na lobat. Empty na siya. Ako naman, dahil syempre, I was so frustrated, kumbaga parang disappointed sa sarili ko. Bakit ko ba hindi charge? Bakit ko ba hindi kinabit ito, I was so frustrated, na inis ako, Kasi nga, hindi ko natapos May mga hindi ako natapos. And God reminded me of this. Alam mo, ganyan ka din. Kapag hindi ka bumabalik sa akin, hindi ka naka-recharge. Minsan nakikita na natin yung notification, lobat ka na. Kailangan mo na ako. Sabi ng Lord, kailangan mo na yung presensya ko, kailangan mo na yung pagmamahal, kailangan mo mag-recharge sa Panginoon, kailangan mo na bumalik sa Panginoon, kailangan mo na bumalik ulit doon sa pag-ibig mo sa Panginoon, yung init na yung pagmamahal sa Panginoon. Nandoon pa ba? Ang daming mga warning sign, pero hindi mo ito pinapansin. May mga warning signs. Pero ano nangyari? Naging matigas yung puso natin. Yun po yung nakakalungkot. Kaya sabi dun sa Hebrews chapter 2 verse 1, sabi ng Panginoon, we must pay more careful attention so that we do not drift.
Yung drifting po na yan, unti-unti yan. Magbantay ka. Sabi mo sa katabi mo, masarap matulog ngayon, pero magbantay ka. Bantayan mo yung puso. Bantayan mo. Bantayan niyo po, kapatid. Baka kasi yung ating character, yung ating pananampalataya sa Panginoon, hindi natin alam, nanlalamig na pala, na dapat mainit. Sabi dyan, no? Careful attention. Magbantay ka. Warning po yun. No? Warning po sa atin yun. We need to be consistent. Kailangan natin maging consistent, accountable, and repentant. Hingi natin ng tawad yan sa Panginoon. Huwag tayong mag-compromise sa anumang kasalanan. No? Revelation chapter 2 verse 4, ano po sabi doon? Sa isang church, you have forsaken your first love. Wow, sakit nun, no? Sino ba yung first love natin? Si Lord eh. Kaya lang, nawala na siya. Hindi ka nagbantay eh. Hindi mo binantayan eh. No? Nawala na tuloy. Huwag nating paabutin sa pagiging matigas yung ating puso. Ano ba yung nagiging cause nito ng ating pagtalikod ng isang Kristiyano sa kanyang pagtalikod sa Panginoon? Kailangan po natin malaman ito eh. Why? Baka kasi, tingnan natin, i-assess natin. Baka tayo yung isa dito. Number 1, ano yung mga cause? Offense. Offense, no? People hurt. Lalo na kapag kinokorek siya. Halimbawa, mayroong isang leader nagsabi sa iyo, no? Kapatid, ito yung mali yan. Huwag mong gawin yan. No? Ito naman si kapatid, no? Matigas na yung puso niya eh, no? Hindi niya alam, no? Nagko-compromise na siya sa sin, okay? Nandun na siya nakita na dun sa process, hindi niya napansin yung mga warning na yon, naging matigas na yung puso niya. Anong nangyari kay kapatid? He walked away kasi na-offend siya. Na-offend siya. Madali na ma-offend. Why? Kasi nga, na-weaken na yung kanyang spiritual life. Nawala na yung init ng kanyang pagmamahal sa Panginoon. Kaya sa taong ito, madali na siyang ma-offend. And offenses, no? Sa totoo lang po, pwede po natin yan maranasan sa araw-araw ng ating buhay. It is part of our life. Pero on how we respond to it, that is how we do it. Kung magre-respond ka, teka lang, sige po, tama po yun. Magiging teachable ka. Sige po, gagawin ko po yan. Naalala ko po tuloy. Nung ako po ay sa music team, yan. Ang leader po namin noon si Kuya Bill, Pastor Bill, sa Quezon. Kaka-anniversary lang nila noon. Napakahigpit po niyan, Kuya Bill. Sa music ministry, mahigpit po yan. Mayroon po kaming devotion. Dapat hindi ka late sa practice, no? Pagka late ka sa practice at wala kang devotion, hindi ka nakapagbasa, okay? Hindi ka tutugtog, hindi ka magpa-practice. Ganun po yun eh. Minsan, Sunday po yun. Sunday. Na-late po ako. Na-late, bawal po yun eh. Ma-late sa amin, ewan ko po sa music ministry kung ganun pa rin sila. I hope ganun pa rin sila, no? Pagka na-late, no? Pagka na-late kami, kakababa pa lang ng kumbaga, memorandum sa amin. Parang Sabado pa lang, sabi niya, walang malilate bukas. Pagka na-late, walang tutugtog. Kinabukasan, na-late ako. Alam nyo, gusto ko tumugtog. Ganda pa nung tutugtugin namin. Alam nyo po,
Pagdating ko, sabi niya, hindi ka naka-devotion, late ka. Hindi ka tutugtog ngayon. Sabi ko, sa loob ko lang, seriously? Seryoso ba yun? Ngayon, wala bang grace period man lang? Wala. Hindi ka tutugtog ngayon, sabi ni Kuya Bin. Galit ako. Pero hindi ako expressive, pero nagalit ako kay Kuya Bill noon. Nandun ako sa taas na yon. Walang nagdadrums. Mag-awit, mga ganun. Pero yung puso ko parang nagagalit ako, parang gusto ko tumugtog. The Lord spoke to me. Kailangan mo magkaroon ng teachable heart. Mali ka at yun yung dapat mo maintindihan. Habang nagpe-praise and worship, walang nagda-drums. Doon ko naunawaan, kailangan ko magkaroon ng pusong mapagkumbaba. Teachable heart. Magpasakop. Surrender. Na-offend ako? Yes. But on the way of how I respond to that offense, I take it as a lesson. Natuto na ako. Dapat hindi ako malate. Ano po ibig ko po sabihin? Kapag yung puso natin, unti-unti na nawawala sa Panginoon, yung mga offenses na ito, madali ka na ma-offend, madali ka nang ma-disappoint, madali ka na ma-frustrate. Why? Kasi nga, nawawala na yung teachable spirit. Nawawala na yung puso mo na gusto mo pang matuto, na gusto mo pang magpasakop, mag-surrender, na gusto mo pang mag-obey sa Panginoon. Nawawala na yon. At yun yung purpose po noon. Gusto talaga na kaaway na hindi ka sumunod, hindi ka magpasakop, okay, para mangyari, tumigas lalo yung puso. Nandun na ba tayo sa ganong stage? It costs you to walk away. Yung iba, umaalis ng church eh. Higpit naman ng leader dyan. Higpit naman ng pastor dyan. Ang higpit naman. Anong gagawin nun? Pupunta sa ibang church. Dito hindi mahigpit. Tapos pagpunta niya doon, mas mahigpit pala. Pupunta na sa ibang church. Naghahanap siya ng ibang na magko-compromise doon sa mali niya, sa mali niya, naghahanap siya. Mali. Kailangan pala may teachable spirit. Nawawala na nga yun eh. Kasi nga, unti-unti na pala siyang tumatalikod sa Panginoon. And yun yung gusto ng kaaway. Kasi niloloko ka niya. That is the number 2 that causes a Christian to fall away. Ano yun? Naloloko siya. Maaring false teaching. Deception. Siya na lang yung tama. At yung iba, mali. Kasi nga, nawala na yung reading of the Bible, nawawala na yung scripture reading niya, hindi na siya nakakapag-aral mabuti ng salita ng Panginoon. Tuloy yung mga akala niya, maganda sa pandinig na theology, maganda sa pandinig na turo. Parang nasa Bible naman yun. Parang. Ngayon, nagiging false teaching na siya, nagiging half-truth na siya. Naloloko ka tuloy. Ito na tuloy yung tama para sa iyo. Magandang quotation lang nakita mo sa FB. Wow. Love everyone. Nasa Bible naman yun Love everyone. Okay? Si Lord naman, God is love. Totoo po yun. He is love. Pero hindi niya kailanman tinolerate
ang kasalanan. Kailanman. Ang kasalanan, kasalanan pa rin. At ang katotohanan, katotohanan pa din. Hindi nababali po yun. Oo, totoo, mahal niya po ang lahat. Pero God never tolerates sin. He never tolerates sin. And that is the truth. No? Ano ibig ko po sabihin? False teaching o half-truth. Yun na yung nagko-comfort sa Kanya. Kasi meron siyang kasalanang ginagawa. Pangatlo, ano pa yung nagko-cause sa Kanya para mag-fall away? Pagmamahal. Love of the world. Love of the world. He's chasing comfort and success over holiness. Comfort and success over holiness. Kahit na hindi siya maging banal sa harapan ng Panginoon, kasi lahat naman ginagawa yan no? So, gagawin niya na rin. Some believers stop attending church because of this. They tolerate sin in their life. Inaalagaan nilang kasalanan. Tinatago nilang kasalanan sa kanilang buhay. Okay lang naman yan. Hanggat wala akong sinasaktan na iba. Yan. Yan yung yung dahilan nun Di ko naman, hindi naman illegal yun Yan. O kaya naman, hindi ko naman siya sinaktan personally. Wala akong ginagawa sa kanilang masama. Pero sa harapan ng Panginoon, mali pala. Hindi na nagiging mature. We have to teach ourselves maturity. Tandaan po natin, maturity is measured by how we respond when we are offended, not just how we worship when we are blessed. Ulitin ko po ulit. Yung maturity is measured not on how we respond when we are offended. How we respond when offended, not just how we worship when we are blessed. Kailangan mag-mature po yung puso natin. Kailangan mag-mature po tayo sa Panginoon. At yung maturity po natin na yan, hindi po yan nasusukat sa edad. Matanda. Mas matanda ako sa iyo, mas mature ako sa iyo. Mature lang tignan. Pero yung character, yung attitude, nandun ba yung maturity? Kung minsan mas madali pang turuan yung bata kaysa sa mga matatanda. Alam niyo po ba yan? No. Yung mga matatanda kasi merong sorry sa word matanda. Ang dami. Sabi may edad na lang. Ayan, lahat tayo may edad di ba? Yung mga may edad kasi nakatulad ko, sabihin ko na lang, ako kasi, di ba may mga sarili na tayong prinsipyo, meron na tayong mga sariling mga tinatayuan, naturo in our personal life. At kapag merong mga tao na nag-contradict doon sa personal na turo mo na sinasabi, teka, mali yan. Mali yan. Teka lang, ikaw naman, ma-offend ka. Hindi mo itatama, mali nga Ang hirap naturuan yung may edad. Yung bata, alam niyo po, si Caleb, sabi ko, don't play water. Sabi, simple lang. Kasi lalaro siya ng tubig. Tumaas yata yung water bill sa kanya. Kasi naglalaro siya. Sabi ko, wag. Tapos laro pa rin siya. Wag. Sabi ko, go inside. Sabi, okay. Okay. Pagka sinabi ko ganun, go inside.
Alam niya kasi, pagka isang salita ko lang, hindi siya sumunod, no? Alam niya, merong kapalit yung hindi pagsunod niya. Madaling turuan yung bata eh. Isang salita lang kung minsan, susunod na siya. Kaya lang kapag kayo matanda, pagka tinuruan mo, ganito, dapat ganyan. Hindi pa yan susunod. Anong gagawin niya? O-observe muna. Yung iba ba sumusunod? Bakit siya? Tignan mo. Siya nga nalilate, hindi mo siya. Bakit ako lang? Di ba? Meron pa tayong mga ganun. May mga restriction pa. May mga ganun pa tayong mga compromises na gusto pa natin i-justify yung mali na nga natin. Mali na nga, no? Gusto pa natin itama. Wala na yata akong mga kakampi dito paglabas ko eh. We have to teach ourselves maturity. Maturity. It is not measured because of your age. It is measured of how you obey the Lord. Paano tayo sumunod sa Panginoon? Susunod ka pa din ba? Kung gusto ng Panginoon, isurrender mo yung buong buhay mo sa Panginoon. Surrender mo yung iyong lakas sa Panginoon. Susunod ka ba? Susunod ka ba? O mananatili kang offended? There's a warning. Lukewarm. Alam niyo yung lukewarm? Sa Tagalog yung maligamgam. Yan. Hindi mainit, hindi malamig, maligamgam. Kahapon po, punta po kaming kasal eh. Habang papunta doon na-invite kami sa kasal. Sabi ko, di pa ako nakakapagkape. Mahilig po ako sa kape. Lalo na sa may nakita ako, wow! McDonald's. Mura lang kape dyan, pero masarap. Try nyo. Di ba? Sabi ko, kape tayo. Kape tayo. Sige, umaga. O sige, daan muna kami. Medyo maaga pa naman. Aga. Kape kami, drive-thru, and then coffee. Wow, may coffee na ako. Ang init pa, sarap, no? Sarap, mainit na kape. Gusto niyo po ba yun? No? Mainit. Pagdating namin doon sa kasal, sabi, teka lang, kailangan na pala tayo kasi part kami ng entourage. Sabi, teka lang, kailangan na natin bumili. Paano yung kape? Lalamig yung kape. Sayang, Sarap pa naman, no? Maulan pa kahapon, di ba? Sarap talaga uminom ng mainit na kape. Siyempre, no choice dahil meron kaming commitment. Punta kami sa entourage. Siyempre, pagtapos ng entourage, yung kape namin, bawal kasi doon sa loob eh. Sabi, ano ba yan? Bakit bawal? Bawal. Pagdating namin, yung kape ko nandoon, malamig na siya. Ininom ko na lang, gano'n. Sabi, kape. Kape. Kape pa din siya. Pero hindi na mainit. Hindi ko na-enjoy. Nanghinayang pa ako magkano na ba yung 79 pesos. Sabi, sayang 79. Sayang yung kape. Sayang. Nanghinayang ako. Kailangan mainit di ba? Tama. Yung iba naman gusto nila yung coffee nila ay malamig, may yelo pa. Okay yon. Pero kapag ininom mo yon alam mo yon, maligamgam, parang wala nang, mas lalo siyang tumatamis pagka yung malamig na kape. No? Ano ibig ko po sabihin? Dito rin, challenge dito One of the greatest danger of today, in Christianity, ano yun? Lukewarm Christian. Hindi mainit, hindi malamig, gitna lang. Lukewarm ang tawag po doon. Yung bang being comfortable
Okay lang ako. Diyan, paatin-atin. Pero hindi siya committed. He doesn't commit to obey what God wants him to do. Okay lang yan, paatin-atin. Pero hindi siya nagpa-participate whenever God is calling him to surrender something, to obey, to step, to commit, to live by faith. Hindi. He's just being comfortable. Lukewarm. No? Lukewarm. Lukewarm faith is self-satisfied faith. Gusto na lang nila na masatisfy yung sarili nila. Gusto nilang pakinggan yung mga sermon na maganda sa kanilang pandinig. Kapag ito ay tumatama sa kanilang ego, okay, hindi yan para sa akin. Baka sa kanya. Baka sa kanya, ay, masama ugali nun, Lord. Sa kanya yon. Itong mensahe, teka lang, baka may natatamaan na dito eh. Sabi mo, buti na lang, nandito si sister, gumaganon-ganon ka pa. Buti na. May tingin ka pa sa likod eh. Nandito ba siya? Andito ba yun? Andito ba yun? Pero hindi na natin nakita. Teka, para sa atin pala yun. Para sa akin pala yung mensahe. Marami tayong pinapoint na fingers. Pero tinda natin, pagkat point tayo, meron 3 babalik sa atin. Hindi natin nakikita yung sarili natin. Tingnan natin. Baka tayo to. Baka ako ito. Baka unti-unti, kinukuha na pala ako ng kaaway. Nanlalamig na pala ako sa Panginoon. Okay? Sabi niya po doon sa Revelation chapter 3 verse 16, okay sana kung mainit ka eh. Okay sana kung malamig ka eh. Okay yun. Kung malamig ka sa Panginoon, papainitin ka. Pwede. Pero eto lukewarm. But since you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. I will spit you out of my mouth. Isusuka kita. Ayaw ni Lord noon eh. Alam niyo mga lukewarm, tingnan niyo po, in Matthew po, doon sa binasa po natin, kung babasahin niyo po yung 24-25, no, maraming binanggit po dyan yung in-explain po ni Jesus dyan yung muling pagbabalik niya. At merong mga tao dyan na sabi niya, ipatapon sila sa darkness kung saan merong weeping and gnashing of teeth. Nabasa niyo po ba yon? Weeping and gnashing of teeth. Ano ibig sabihin ng weeping? Pag-iyak. Kasi malungkot sila. Bakit? Kasi nga, umalis na sila. Inalis sila ng Panginoon sa presensya niya. Bakit? Kasi, ito yun eh. Ito yung dahilan eh. Lukewarm sila. Ang dami po niyang mga parables diyan. From chapter 24 to 25, mababasa niyo po yan. Andiyan yung servant, okay? Yung 3 servant na pinagkatiwalaan ng Panginoon, tama? Tapos yung isa naging tamad, binaon niya sa lupa, 'di ba? Anong sabi sa kanya ng Panginoon, no? Dalhin siya doon. Kung saan sa lugar na 'yon, there is weeping and gnashing of teeth. I want to highlight, ano yung gnashing of teeth? Alam niyo yung weeping, 'di ba? Sadness 'yon. Pagka yung gnashing of teeth, ano yung ibig sabihin? Sa Tagalog yung ginaganon, ngipin. Anong emotion 'yon? Alam natin yung weeping, pagluha, pag-iyak, lungkot, kasi nandun siya sa darkness, no? Pero yung gnashing of teeth, ano yung ibig sabihin na pag ginaganon yung ngipin niyo? Anong emotion yun? Natutuwa ba siya? Hindi. Galit. Galit kanino? Galit kanino sa sarili? Alam nyo kung ano yung gnashing of teeth doon? Galit sa Diyos.
galit sa Diyos. Na yung mga tao na yon, okay, sila yung nagsasabi na, teka, nagtapat naman ako sa Lord ah. Teka, nagsaserve naman ako sa Panginoon ah. Teka, umaaten ako niya gawain sa Lord. Nag-share ako ng gospel. Di ba? Pero bakit ako nandito? Sinisisi niya si Lord. Kaya lang, kasi nga, nanatili siya doon sa, active siya. Pero yung puso niya, malayo na pala sa Panginoon. Nakuha niyo po yun? Pwede kasi yun eh, yung nagpipreach ka ng salita ng Panginoon dito, nag-worship ka sa church, nagsaserve ka sa loob ng church, pero pagdating sa labas ng church, araw-araw ng ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, wala yung iyong pagmamahal. Nawawala yung anointing ng Lord. Nawawala yung first love mo sa Lord. Ginagawa mo na lang ito because of your obligation, not because you love the Lord. Malayo na pala ang puso mo sa Panginoon, kaya pala siya nandoon. At marami. Sabi doon, di ba, sa binasa po natin, many will be deceived. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Kahit natutulog ka, sige na nga. Hindi, sabihin mo talaga. Para magising siya. Hindi ikaw yun, kapatid. Hindi ikaw yun. Hindi ka mapupunta doon. We will all get to heaven. We will all go to heaven. Sabi doon sa kanina, di ba? When we all get to heaven. Kung gusto talaga natin yun, dapat manatili kang mainit sa iyong pagmamahal sa Panginoon. There's a warning. Huwag kang maligamgam lang. I want to challenge you. Rekindle your first love. Kung merong mga kailangan i-repent sa Panginoon, i-repent mo na sa Panginoon. Ilapit mo na sa Lord, i-confess mo na sa Panginoon at papatawarin ka niya. Kung merong mga kasalanan na hindi mo pa naisusuko sa Panginoon, isuko mo na, kapatid, ngayon. God is calling us to surrender our lives to Him and obey to Him. Hindi natin yan pwedeng madala sa langit. Sa langit wala nang makasalanan. Lahat doon niligtas na ni Lord. Dapat wala na tayong dala-dala. I want to challenge you, rekindle your first love. Repent. Renew our hunger for God. Baka hindi na tayo uhaw sa presensya ng Panginoon. Nawawala na yung ating kagutuman sa salita ng Panginoon. Nawawala na yung init ng ating pagmamahal sa Lord. And this is a reminder for us. Let's go back to Jesus. Let's go back to Him. Let's go back to our Lord. This is a warning for us. And it is a challenge for us, kapatid. Now, this is the good news. Ano yung good news? Not everyone will fall away. Hindi lahat tatalikod sa Panginoon. Merong tatalikod, sabi doon sa binasa natin, di ba? Marami sila tatalikod. Pero, may binanggit po doon sa verse 13. Anong sabi doon? Verse 13, but, sabi nyo nga, but. Pero, yan. Ngunit, subalit, datapwat. Di ba may ganun yun? Pero, hindi lahat tatalikod. Amen. Hallelujah. The one who endures to the end will be saved. Alam niyo yung salitang but na yan? Ang tawag ko palagi dyan kapag nababasa ko yan sa scripture.
plot twist. Sabihin nyo nga, plot twist. Kung mababasa nyo po, yung binasa natin kanina, from verse 3, sinabi ng Panginoon, ano yung mga warning signs? Ang dami, di ba? Puro bad news yun. Maraming tatalikod, maraming rumors of war, maraming tagutom, magkakaroon ng earthquake. No, bad news, lahat yun eh. Tama? Pero nung verse 13, sabi niya, but, plot twist. Hindi lahat ng mga mananampalataya tatalikod sa Panginoon. Merong mga magtatapat sa Kanya. Merong mananatiling nagmamahal sa Panginoon. Okay? Kahit na anong mga offenses pa ang Kanyang natatanggap, anong ginagawa niya? Okay? He take it to consideration. He learn from it. He has this kind of teachable heart. Nagpapakorek siya sa Panginoon, okay? Nananatili siya sa Panginoon. He endures hanggang sa wakas. Hallelujah! Nandun ba tayo sa ganong point? Nandun po ba tayo sa ganong punto? Nandun ba yung puso natin, Lord, mananatili ako, magtatapat ako sa iyo, Panginoon. Mananatili ako, Lord, magmamahal ako sa iyo, Lord. Kahit wala nito, kahit wala niya, Lord, mananatili pa rin ako sa iyo, Lord. Kahit mahirap. Mahirap. Hindi naman sinabi ng Panginoon madali. Sinabi niya ba madali? Hindi. Sabi niya nga sa John chapter 16 verse 33, di ba? Sa mundong ito, madali. Hindi naman niya sinabi ganun eh. Sabi niya doon, sa mundong ito, makakaranas kayo ng troubles, pagsubok. Pero hindi natapos yung verse na yon. Anong sabi niya? Yes, there are troubles, pero napagtagumpayan ko yan. I have overcome it. If God overcome it, tayo na naniniwala kay Kristo, we can overcome it because we are on the winning side. We have Jesus, and that is the good news. That is the good news. Tingnan niyo po, sabi sa Jude chapter 1 verse 24. Ano po yung sinasabi po diyan? Jude chapter 1 verse 24. Ano po sabi? Now, all glory, kanino daw? Sa Panginoon, who is able. Sabihin nyo nga, able. Pagka sinabing able, may kakayanan. Ang Diyos na sinasamba po natin, ang Diyos na may likha sa atin, ang Diyos na wino-worship natin, He is able to keep you from falling away. Hallelujah! Kung merong, etong Diyos na ito, merong kakayanan siya na huwag kang tumalikod sa Kanya. May kakayanan siyang ganun eh. And He will bring you with great joy into His glorious presence without a single fault. Ano ibig sabihin po nito? God is able to do that. If you are willing to surrender to Him. If you allow God in your life. Kung hindi ka sumusunod, hindi mangyayari ito. Itong verse na to, baliwala yan. Kung hindi ka susunod sa Panginoon, kung hindi ka magsusurrender sa Panginoon, hindi mangyayari. Pero kapag ka sumurrender ka sa Panginoon, sinuko mo yung buong buo sa Lord, ito yung mangyayari. He is able enough. Na kumbaga parang gusto mo na mag-give up. Pero nandun pa rin yung puso mo sa Panginoon. Lord, ang hirap. Ang hirap, pero Lord, mananatili ako sa iyo, Lord. Ito si Lord, ang grace niya, ano yung gagawin ng grace ng Panginoon? He will empower you. Papalakasin ka niya, papatatagin ka niya. No, that is how grace works in our life. Hindi lang siya salvation. It empowers us to do His will. It empowers us para gawin yung nais niya sa ating buhay, yung kalooban niya matupad sa ating buhay.
Yun yung ginagawa ng Panginoon whenever we have this kind of faith, whenever we have this kind of love for Him. Lord, kahit mahirap, nandoon yung puso natin sa ating pagsunod. No? That is the good news. God's grace not only forgives but empowers our perseverance. Perseverance is the mark of a true believer na sinusustain ng Panginoon. Pakatatag po tayo. Manatili po tayo. Maging consistent po tayo sa ating paglakad sa ating Panginoon. Kasama ang Panginoon sa ating buhay. Sabi mo sa katabi mo, walang iwanan sa laban ng pananampalataya. Sabi mo, sige po, walang iwanan ha. Don't fall away. Walang iwanan. As I conclude, sabi nga dito, good news. Verse 14. Sabi doon sa verse 13, but those who endure, nananatili, tapat, hanggang wakas, it will be saved. Verse 14, ano yun? Tingnan niyo po. And the good news about the kingdom. Tingnan niyo po yung good news dyan. Sa NLT version po yan, maging sa NIV. Yung letter G, saka yung letter N, hindi siya small letter. Napansin niyo po ba yun? Big letter siya. At kapag ka big letter, ibig sabihin, hindi lang siya, hindi siya pronoun or singular. Yan. It is a name. Bakit ko po nasabi? Ano ba yung good news? Ano ba yung good news? Ito lang naman ang good news. The good news is, Jesus won the battle against sin and death. That is the good news. The bad news is, the man fall from sin. Nalaglag Nagkasala That is the bad news. Diretso lahat sa impyerno. Pero the good news is, hindi. Plot twist. Plot twist. Jesus was raised from the dead. He resurrected, and now, He is reigning in heaven. Makapangyarihan siya. Why? That is the good news. Do you know why wala na si Jesus dito sa cross? Kasi nga, nagtagumpay na siya. Meron tayong cross ngayon dito, wala dyan si Jesus. To remind us that we are in the winning side. Panalo na. Pinanalo na ng Panginoon. Anong gusto ng kaaway? Dinideceive niya tayo para mailagay sa isipan natin na hindi, talo ka. Pero the truth is, panalo na Panalo na. Nagtagumpay na si Kristo John 3:16, for God so loved the world, and He gave His only begotten Son. And whoever believes in Him, do you believe in Jesus? Do you believe in the Lord? Do you believe in Him? Should not perish. Panalo na Panalo na. Kung panalo na tayo, ano pa yung dahilan natin para hindi tayo sumunod sa Panginoon? We have to change our hearts. Surrender our lives to Jesus. The great falling away is happening even now. When believers trade devotion for comfort, truth over convenience, obedience for approval.
Pinipili nila yung approval ng iba kaysa yung pagsunod nila sa Panginoon. Huwag kang papayag, kapatid. Jesus is the author and the finisher of our faith. He warns us not to frighten us. Hindi ito para takutin ka, kapatid, but to keep us close to Him. Sabi ko nga kanina, itong mensahe na ito, hindi para idiin tayo sa kasalanan, kundi para ilapit tayo ulit sa Panginoon. Maring nakita natin yung sarili natin ngayon. It is a revelation coming from the Lord. It's time to change something in our life. It's time to change our perspective. Nire-reveal ng Panginoon yung mga blind spot, blind side natin, na maaaring hindi natin napansin noon. Ay, teka lang, Lord. Salamat dahil kinokorek mo ko. Salamat dahil meron kang nire-reveal na hindi ko pa nakikita sa aking buhay. And Jesus wants us to become closer to Him. Hindi naman ganun si Jesus na ituturo niya yung kasalanan mo. Ito ginawa mo to, ito yung mali mo, ito yung mali mo. Hindi ganun si Lord. Sinasabi niya yung kasalanan mo at para lumapit ka lalo sa Kanya. Ganun po yung dahilan. Ang tanong, ngayon na alaman na natin, lalapit ka ba sa Lord? Magsusurrender ka ba sa Panginoon? His grace will sustain us to the end. Hebrews chapter 12 verse 2a, binasa na po natin ito kanina. Sabi doon, Jesus, keep your eyes on Jesus. Keep your eyes on Jesus. He is the champion who initiates and perfected our faith. Tayo po tayo lahat. Hallelujah. Hindi ko po alam kung ano po yung mga bagay na pinagdaraanan po ng bawat isa sa atin. But in some areas in our life, naniniwala ako may ni-reveal sa atin si Lord ngayong umaga. At maging ako habang ginagawa ko po itong mensahe ng Panginoon, it is a preaching about myself on how I assess. Hindi ibig sabihin, pastor kami, you have a perfect life. No. Marami din kami mga flows. Personally. Marami din po kami ako po personally, character, attitude. Sabi ko, Lord, salamat po sa mensahe mo. It reminds me na hindi ako dapat magpakampante. Hindi dapat ako maging, teka, pastor na ako eh. Malakas na ako sa pananampalataya. Leader na ako eh. Pastor na ako eh. Palagi ako umaattend sa church eh. Pero hindi yun eh. Ang tanong dito, willing ka pa rin ba sumunod sa Panginoon? Patuloy ka pa rin ba nagsusurrender sa Lord? Do we have that kind of heart na nagpapatuloy na nagmamahal sa ating Panginoon? Let's rekindle our love to Jesus. Madaling sabihin, mahal natin ang Panginoon eh. Madaling sabihin po yan. Ngayong umagang ito, pag-alabin pa po natin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Wherever you are here, maaring nanonood ka po sa live, maaring nandito po kayo ngayon. This is the right time and this is the message of the Lord for each and every one of us. Panatilihin natin ang ating buong pusong pagmamahal sa Diyos na matapat, sa Diyos na patuloy na umiibig sa ating buhay
Hallelujah. 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 Panginoon, salamat po sa mensahe mo, Lord God. It is a revelation of our faith. Kung kami man ay nanlulupaypay, kung kami man ay nakakaranas, Lord God, ng panlalamig sa iyo, O Lord, in this time, Lord God, renew, Lord God, our spirit. Revive our spirit, O Lord. Huwag mo po kaming panatilihing nanlalamig sa iyo or nagdidrift, Panginoon, palayo sa iyo, Lord God, kundi, Lord, hilahin niyo po kami muli, pabalik sa iyong puso, pabalik sa iyong presensya, Lord God, kung kami napapansin mo, palayo na kami na palayo. Lord, I want to decide right now, I want to draw close to you more. Kapatid, sino po dito? Nais niya i-renew. Let's renew. No? I-renew yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. I want to pray for you. Together with our leaders, we will pray for you, kapatid. Sino dito yung nais niyang magmahal ulit sa Panginoon? Gusto niya, nandito na siya sa stage na, Lord, gusto ko pang mahalin ka pa ng lubusan. Oo nga, mahal mo si Lord. Pero Lord, gusto ko pang i-level up yung aking pagmamahal. Magkaroon ng breakthrough of my journey with you, O Lord. Sige po, lapit po kayo dito. And together with our leaders, we will pray for you. We will pray for you, kapatid. We will pray for you. And every one of you. I guess, bawat isa sa atin, maging ako, sabi ko nga, Lord, I am not worthy. Lord, kung meron ka mang nakikitang imperfection in my life, in my heart, oh Lord, huwag kang papayag na manlamig ako sa iyo, Panginoon. We will pray for you, kapatid. Together with our leaders, mga elders po natin dito, mga pastor, kung meron po mga pastor dito, samahan niyo po ako. Ipanalangin po natin mga kapatid po natin sa Panginoon. Hallelujah. Let's worship the Lord. Let's worship to Jesus. Let's renew our spirit. Let's renew, Lord, transform us. This is the right time to revive, Lord God. Panginoon, i-revive niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa revelation. Salamat, Panginoon, inakita mo sa amin yung hindi namin nakita, Lord God. Flaws po namin. Salamat po, Lord. Tinatama mo kami. Salamat sa correction. Oh, hallelujah. 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 Jesus. Oh, Lord, consecrate our lives. Consecrate our lives, Lord God. Linisin niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, we repent, Lord God. Ano man yung mga kasalanan, Panginoon, na nagawa namin before, that is our past. That is our past, Lord God. Pero sabi mo nga, yung mensahe mo ngayong umaga, plot twist. There is a good news. Plot twist. There is a good news. There is a good God. There is a wonderful Savior. There is a powerful God who can change my life, who can change my mind, my soul, my body, my spirit. Sabi mo nga, Lord, you are able to do it. Lord, mangyayari po ito sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Together with our leaders, sige po, pwede niyo po bang ipag-pray kung sino po yung mga nandyan? Touch them, speak up a prayer for them. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sige po, sa diwa po ng panalangin,
tayo po na naririto. Let's worship the Lord. Let's pray. Manalangin po tayo. Hallelujah. Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I am, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I am, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I am, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I am, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I am, the reason that I sing. And all I am is Let's embrace. Let's embrace. Let's go back to worship. Let's go back to the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah. The presence of the Lord is right now, here, in this place. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang Diyos. Patawarin niyo po kami, O Lord. Linisin niyo po ang aming puso, ang aming kalooban, Panginoon. Manumbalik kami, Panginoon, muli sa iyong presensya, Lord God. Sa aming first love, Lord God. Panatilihin niyo, Lord God. At panumbalikin niyo po yung aming init sa aming pagmamahal sa iyo, Panginoon. From this day forward, hindi kami papayag, Panginoon, na mag-drift away from you, O Lord. Wag! Wag! Wag, Panginoon! Wag po. Without your presence, we are nothing. We need you, O Lord. From this day, Lord God, embrace us, Lord God. Sige po, panalangin po natin yan sa Panginoon. Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, embrace niyo po. Embrace niyo po kami, Panginoon. Embrace niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung may mga nanlulupaypay na, nanlalamig, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo, Lord. Lord, let your mercy, your grace, Lord God, empower us, Lord. Palakasin kami, patatagin kami sa aming pananampalataya sa iyo. Sabi mo nga sa iyong mga salita, ang mananatili hanggang wakas. Lord, nais naming matatili, and that is a declaration. That is our declaration right now. That is our prayer right now. Mananatili kami, Panginoon. Mananatili kami nag-iinit sa aming pagmamahal sa iyo. Mananatili kaming tapat, Panginoon, sa iyo hanggang sa muli mo pagparito, Lord God. Madatnan mo po kami, Panginoon, na
nagmamahal sa iyo, Lord. That is our prayer. Sige po, let's declare it in our lives, in our personal life. Declare it, Lord, Lord. Sa iyo ako. Sa iyo ako, Lord God. I'm on the winning side. Hallelujah! Salamat, Panginoon. Pinanalo mo na ako. Hallelujah! 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 Oh Lord, we receive that. We receive that, Lord God. We receive it, Lord God. Oh, hallelujah. Ura baradaras. Hallelujah. 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 Oh, we worship you, Lord God. We believe in you, Jesus. We believe in your power, Lord God. Your anointing power, Lord. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. Begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord of what He has done in our lives. Panginoon, salamat. Mabuti kang Diyos. Salamat dahil hindi mo hinayaan, Panginoon, na mag-drift kami. Salamat sa warning mo, Panginoon. Salamat sa conviction mo, Panginoon. Salamat sa iyong grace, Lord God. Binibigyan mo pa ako ng second chance. Binibigyan mo pa ako ng third chance, ng fourth chance, na marami pang pagkakataon, Panginoon, para lumapit sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat ng chance, Lord. Salamat sa iyong grace. Ito yung mag-i-empower sa amin para kami may patuloy sa iyo. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon. He deserves all the glory. He deserves all the praises and honor. Sige po, let's praise and worship the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we worship you, Lord. Mabuti kang Diyos. Mabuti kang Diyos, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hindi mo kami binigo kailanman. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We belong to you, Lord God. We belong to you, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for your presence, Lord God. Panginoon, mananatili kaming tapat sa iyo. And that is our commitment. Basagin niyo po kung ano man yung mga matigas sa aming mga puso, Lord God. Basagin mo. At palitan mo po ito ng puso na mapagmahal sa iyo. Thank you, Lord God, for everything. Thank you, Lord God, for your revelation. We declare this, Lord God, in our lives. Salamat po, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa ating Lord. Oh, hallelujah. All glory belongs to Jesus. Amen, Lord. Mabuti ka, Panginoon. Lord, tunay na napakabuti mo, O Diyos, sa lahat ng panahon, Panginoon. You never fail us, Lord. Hindi ka nagkukulang. You never leave us, O God. You never leave us, O Lord. Sa lahat ng panahon, Panginoon, sa lahat ng oras, Lord, nandyan kang lagi, O God. Patawarin mo kami, Lord, kung minsan kami yung lumalayo, Panginoon. Kami yung hindi nagtatapat, Panginoon. Lord, bigyan mo kami ng puso na laging may reverence sa iyo, Lord. Merong paggalang, merong pagkilala na huwag kaming malayo sa iyo, Lord. Huwag kaming malayo, Lord God.
Turuan mo kami, Panginoon, na manatili kami sa iyong presensya, manatili kaming nagtatapat, manatili kaming obedient, Lord God. Salamat, Panginoon, sa mensahe na napaka-yaman, Panginoon, ng message mo, Lord God. Salamat po. Na-remind kami, O God, minsan nangyayari sa buhay namin ito, Panginoon, yung lumalayo kami sa iyo, Lord. Minsan nanlalamig kami, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Patawarin mo po kami, Lord. Lagi mo kami turuan, Panginoon. Lagi mo ilagay sa aming mga puso yung kahalagahan ng lagi kaming nasa presensya mo, Panginoon. Sinusunod namin na yung mga salita, O God. At lagi naming inihiling, Panginoon, yung direction mo sa buhay namin, Panginoon. Huwag mong hayaan, Panginoon, na magkamali kami, Lord. Huwag mong hayaan, Panginoon, na lumayo kami, O God. Huwag mong hayaan, Panginoon, na bumalik kami sa kasalanan, Panginoon. Bigyan mo rin kami ng takot, Panginoon, na mawalay sa iyo, Panginoon. Huwag mo kami papabayaan, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat sa mensahe, O God. Salamat sa kabutihan mo. Lalo na salamat sa pagmamahal mo, O God. Salamat sa pagmamahal mo, O Diyos. Yung pagmamahal mo that covers all sin, Lord. Yung pagmamahal mo na nakakalimutan ng mga kasalanan namin, O God, kapag kami lumalapit sa iyo, O Diyos. Salamat po. Salamat po, Lord. Lord, patuloy mo pong pagpalain ang aming mensahero, O God. Pagkaloob mo ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. I-bless mo ang kanilang pamilya, Panginoon. I-bless mo, Lord God, ang lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Salamat po ng marami sa iyong mga anak, Panginoon, na kasama namin, Panginoon, sa gawain. Ang mga nakinig, Panginoon, ng iyong mensahe, ang mga nanguna, O God, sa gawain ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila. Salamat po ng marami, O Diyos. Ingatan mo kami sa amin sa pansamantalang pag-iwahiwalay. Samahan mo kami sa aming pag-uwi, Panginoon. Bigyan mo po kami ng ligtas na biyahe, Panginoon. Salamat po, O God. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Taas po natin ang ating kamay. Taglayin pa ng bawat isa ang basbas at pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit. Biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak. Pakikipisan at gabay ng Diyos Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Batiin po natin ang bawat isa. God bless you. God bless you more.